Hello guys! Flex ko lang nga lang pala sa inyo yung aking naging lakad nung Sunday. So yan, meron akong racket 4 hours. Maaga akong umalis dyan. 5:55 yata, wala pang 6 o'clock, nasa labas na ako. So since maaga pa ako, dumaan ako sa Ukayan. Pakita ko sa inyo. Hello guys! Good morning nga pala sa inyo. Dito ako sa lugar namin. May Ukayan dito. Start siya ng alas 6 hanggang alas 7:30 lang. Nagliligpit na sila ng alas 7:30. So, yan yung mga makita nyo ang paninda nila dito. Ganda, oh. Tignan nyo naman to. Oh, laking statue siya, no? Tignan nyo kung gaano kalaki yan. Hanap ako ng boots. Ito magandang ano. Magandang. Oh, Mitch, oh, sabi na amo mo. Wala na siyang space maglagay ng ano, trolley. Ito, oh, ditiklop na trolley yan, oh. Hanap tayo ng ano, ng boots. Kasi baka ngayon mura na. Kasi malapit nang mag-summer. Lahat ng bagay dito mabibili nyo dito sa Ukayan. Kita nyo to? Yan. Maganda yun, no? Mga kawali. Ayun, maganda yun. Wala pa talagang gas-gas. Pag pipili kayo ng ganito, guys, huwag kayong pipili ng teflon. Kasi yung teflon, pag nagasgas na yan, sabi na amo ko, nakaka-cancer na. So, huwag kayong pipili ng ganyan. Kailangan na piliin nyo doon sa mga ganyang mga kaserola at kawali ay yung ano, yung tawag dito. Alimutan ko, iron cast. Yon, iron cast. Dito may mga ano, sandok, oh. Ganda ng sandok. Oh, may laruan. Sayang, may laruan. Laki naman. Remote control na laruan yan, guys, oh. Wala. Ha? Ano sama? Tanong na ano pa kaya yun. Ay, remote control siya, guys. Malapit na ako magpabagahe. Magtitingin na ulit ako dito. Ngayon kasi pa siya lang ako kasi mamaya pa ang aking ano, mayroon akong commitment mamayang alas 8. So, kailangan ko nang lumabas ng maaga. Ayun ang boots. Kaso mo, mayroong ano, takong. Yung ko nang ganun, nilalagyan pa ng takong. Maganda yung flat na boots. Flat lang na boots. Dito mga laruan. Ito yung mga statues. Ang ganda ng statues eh, no? Lola, oh. Tinatawaran na akong lola. Hindi naman ako bibili. May mga gatas pa, oh. Kaya may mga gatas. Ngayon, nakakatakot naman bumili ng gatas. Hanap ko boots. Kaso may bota naman na pang tag-ulan yun, no? Eto. Bota na pang tag-ulan, guys. Ala. Mag-uwi pala ako ng ganyan isang bus. Para sa nanay ko. Mura lang siguro. Mabibili mo ng mga hindi bababa sa ano. Mga 30 lang yun. Ito mga ano, oh, mga kumot. Ito guys, mga kumot. Pero ayoko ng kumot. Mamaya mo, deads na yung may-ari niya. Kaya pinenta. Kaya tinapon. Diyos ko po. Oh, may mga polo pa na bago. Ano kaya mga polo na yan? Hindi mo pwede mamili ngayon kasi marami akong pick up mamaya. Mga sapatos.
sapatos din sila dito guys. Maganda na sapatos. Ayun. Tapos, meron din sila mga toolbox dyan. Ay, sa kabila. Marami pa yan eh. Dito. Ito, mga damit lang. Ito, mga damit. Dami-dami ko lang damit. Para mapaglagyan. Mga pangginaw ko, sapat na. Hindi na nga magkanda suot yung ito. May mga alas sila dito guys. Mga alas na yun. Mga accessories. Mga accessories. Ito, yung luggage nila, konti lang, maliliit lang. $5 lang daw yung ano, malaking kumamo na stop toys. Ano kaya? So, alam nyo ba guys, pag ako napunta dito sa Ukayan na to, marami ako nakakasalubong ng mga Pinay. Tapos, pag kinakausap ko sila kung ano yung pinamimili nila, ipapabagahe daw nila. So, ganun talaga yung mga diskartihan dito guys. So, hindi lahat naman yung mga pinapadala na sa Pilipinas na mga bagahe is, lahat is brand new. Siyempre, kung hindi naman maselan yung pamilya nyo, kung makakuha naman kayo ng second hand, pero maayos pa naman. So, bakit hindi, di ba? Maging wise tayo sa pera. Pwedeng laging branded, di ba? Hindi dapat na laging bago. So, kung meron naman talaga ba, why not, di ba? Pero kung nagtitipid kayo, katulad ng ibang mga Pinay na nakita ko dito. So, siguro, ganun yung maganda. Kasi nga, spend wisely. So, kung alam mo naman na pwede ka makabili ng second hand na same naman yung magiging function niya. Katulad ng mga gamit dito na nakikita niyo. So, why not, diba? Bili na lang ng second hand. Basta make sure na maayos at in good quality pa naman yung mabibili mo. Kasi masabi ko talaga sa inyo dito, marami ditong good quality at mga branded. So, kailangan lang talaga matyaga kayo. Guys, 5 o'clock AM ay naandito na yan sila lola, sila lolo. Meron din dito ibang mga lahi na mga sumisingit-singit sa pagtitinda. Pero talaga dito, karaniwan dito yung mga lolo-lola, mga popo at kongkong. So, nga pala guys, pag ako magpapabagahe, pupunta ulit ako dito kasi talagang makakapili ako dyan ng mga gamit na pwedeng pakinabangan. Kasi yung sa mga gamit sa kusina, marami dito guys. So, pwede pa. So, ito nga pala yung alkansya na binili ko sa tropa kasi mahilig siya magpabili ng mga, basta mga stitch. So, kasi pag makita niya tong video na to, pag nag-vlogs ulit ako is, syempre, mapapagalitan ako noon pag hindi ko binili para sa kanya yan. So, minsan mga stop toys na stitch naman yung ibang nabibili ko rin. So, alam nyo ba yung mga stop toys dito guys, nagre-range lang. Yung mga maliliit, minsan binibigay na nila ng $3. Minsan naman, isang bulto. Isang tumpok yun, sabi nila, sapman, 10 lang. O kaya, yaman, sapman, $20. So, guys, talagang magdadalawang isip ka pag inalok ng mga popo yun. Kasi, minsan ayaw na nilang ibalik pa ulit doon sa kanilang mga sako bag o sa mga luggage nila para itinda ulit kinabukasan. Kasi, alam nila lalo pag linggo, dyan naglalabasan ang mga DH, no? Tsaka yung, ilan naman mga DH yung mga namimili dyan, guys. Meron din mga ibang mga lahi. Pero napapansin ko, wala ako nakita mga western. Puro mga ano lang, Asian, tulad ng mga Indonesian, Pinay, minsan mga Indian, mga Pakistani. Yun, yung mga namimili rin sila dyan. Kasi yun yung mga lahi ng mga nagtatrabaho dito. Tsaka yung mga itim, yung mga black na mga African yata yung mga lahi. Yan, namimili rin sila dyan. Kasi nakakita ko minsan sa isang mga vlog may mga vlog na may napapanood ako yung Pinoy Equatorial Genie. Yung sa YouTube channel na pinapanood ko. Meron silang mga tinitinda ng mga ukay doon sa Africa. Possible dito galing yun. So, ito nga pala yung sapatos na nakita ko, size 45. Sayang. Hush puppies pa naman siya, guys.
Sabi ko nga sa inyo, marami dito mga branded. Kailangan mo lang talaga matyaga kang mag-hukay-hukay. Kaya nga hukay-hukay, di ba guys? So, meron nga pala ako ditong nakita na interesting na gamit na pwede kong bilhin. Siguro next time na lang kasi hindi ko naman siya binili. Actually, nagtanong lang ako. 50 ang sabi niya, pero pwedeng gawing 40. Alam niyo ba kung ano yung guys? Violin. Ay, naku. So, dito yata sa part na yun ko nakita yun dito. So, natingin pa ako dito. Banda-banda pa doon. Papakita ko sa inyo mamaya sa video. Ang ganda ka nyo guys. So, kung gusto nyong makabili ng mga gitara, violin, dito may mga piano. Mga buo pa guys. Diba? Kung gusto nyong pauwian ng mga kids nyo, mga anak nyo, o apo nyo na. So, punta lang kayo dito. Alam nyo ba paano pagpunta dito? Sa MTR, Longping Station, baba ka sa Exit E. Makikita mo yung ilog. Doon. Ayun na guys. Ay, nakita nyo yung violin na yan guys. Tinanong ko yan. Kay Pangyaw. Sabi niya 50. Pero yung katabi kong Pinay sabi 40. Umuo siya. So, nagdalawang isip lang. Alam nyo ba napakagaang yan? Ang gaang ka mo. Hindi siya mabigat guys. Ang gaang siguro wala pang kalahating kilo yung yung weight niyan. Sobrang light niya. Kahit meron siyang lalagyan. So, sabi ko next time na lang kasi nga meron akong lakad nung Sunday. Tapos, may pa ako. Mamimili pa ako ng mga yung sa aking dito, paninda. So, hindi ako pwede magdala ng mga ganyang kalaki. Sayang, no? Pero second time ko na nakakita niyan eh. Kung di ako nakakamali, second time o third time na akong nakakita niyan. So, next time, hindi ko na siya papakawalan. Sabay ganun. So, ayan, tingin-tingin lang tayo. Pero hindi talaga ako bumili dyan. Binili ko lang dyan yung alkansya ng tropa. And then, ikot-ikot ulit. Tingin-tingin lang para may idea. Para next time, babalikan ko. Pero panigurado, wala na yan. Pero lagi namang meron eh. Kasi sabi ko nga sa inyo dito guys, sa Hong Kong, ang dami nagtatapon ng mga gamit. Ewan ko ba, ang dami lang pambili. So sana all na lang marami pambili, di ba? So yan, ikot pa tayo dito sa kabilang side. Dito nga pala sa Ukayan, makakita kayo ng mga sapatos, damit, gamit sa kwarto, katulad ng kumot, comforter, bedsheet, pati mga pillow, throw pillow, pillowcase, pati mga unan, pero ayokong bumili ng unan. Guys, andito na ako sa MTR. Sa kanila ang ibang kwento. Ayan pala guys, nagsawa na rin ako umikot sa Ukayan. So, dito na ako sa MTR kasi it's time na para magpunta doon sa aking appointment. So, ayan guys, ganito nga pala dito sa MTR dito, mag-i-in ka dyan or mag-i-entrance ka gamit yung iyong patatong or yung octopus card. So, pakita ko sa inyo kung paano. So, ayan. Ita-top up mo lang siya dyan and then, pasok ka na. And then, ganun din, same din sa paglabas mo. Ita-top up mo lang and then, exit. So, kailangan yan may laman. Saan yan lalamanan? So, next video, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpipil ng load sa ating octopus card. So, yun naman ay para sa mga baguhan lang. So, kung kayo naman ay mga dati na dito, so, skip nyo na lang yung video na yun. Kasi alam kong sobrang alam nyo na yun. Okay? So, para lang yun sa bago. So, ito nga pala yung makikita natin sa loob ng MTR. Meron din dyan mga convenience store na pwede nating bilhan ng mga ating mga kailangan. Mga bakery, cake shop, at mga 7-Eleven. Kasi yun yung mga pwede nating biglaang pangangailangan katulad ng tinapay, kape, instant na mga meals, meron dyan. So, ayan na guys, bye-bye na. Sakay na ako dyan sa MTR, sa train. So, see you on my next vlog. Salamat sa panonood. Salamat sa pagsama sa aking vlog. Bye-bye. Thank you for watching.